Bulayan. Sa pamamagitan ng isang talatang ito, marami kaming matututunan. Tulungan po kami ng iyong banal na Espiritu na makita ang malawak na aplikasyon nito sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng expository listening ears sa aming pakikinig, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging mapagpasakop at magpapakumbaba sa iyong kalooban na nais mong ipahayag sa amin mula sa iyong salita sa umagang ito. Lubos na maging mapagpakumbaba upang magtalaga ng aming sarili sa pagsunod sa mga katotohanan at mga mahalagang prinsipyong aming matututunan sa umagang ito, paglabas namin sa lugar na ito. Amin pong inihiling sa iyo ang pagtulong, ang karunungan ng banal na Espiritu upang lubos na maging pagpapala ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Amin pong hinihiling ang pagsiyasat mo sa aming mga puso at isipan. At hinihiling namin na anumang bagay na maaring maging balakid at hadlang upang lubos kami mapagpala ng iyong salita sa umagang ito ay iyo pong tanggalin, kasalanan man, alalahanin, problema, mga naiisip na dapat gawin, susunod na gawin pag alis namin sa lugar na ito. Iyo pong alisin pansamantala, Panginoon, upang maituon naming lubos ang aming buong pagkatao sa pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita. Pagpalain mo ang iyong tagapagsalita. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig ng iyong salita. Dito man kasama namin at nasa ibang lugar sa umagang ito. At sa mga makakapanood ng recorded na video nito, Panginoon, upang nang sa ganon, mabigyan namin ng lubos na pagpapala ang inyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong salita na aming matututunan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Sinama ko lang po yan, yung verses 41 to 42 para makita natin yung background, ano? So, binuhay ng Diyos ang namatay ng si babaeng alagad na si Dorcas o si Tabita. No? Binigyan natin ng diin yan. Matapos siyang mamatay, hindi ko alam kung ilang araw nang nakalipas o kamamatay lang. Pero bago siya itakdang ilibing at mabalitaan nila na si Pedro ay nasa malapit lang, nasa Lida, na malapit sa Joppa, ay nagpadala sila ng sugo upang pakiusapan si Pedro na pumunta at buhayin muli. At hindi sila binigo ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Yamang nakita ng mga tao kung gaanong naging kapaki-pakinabang ang buhay ni Tabita o Dorcas. Pero wag natin kalilimutan, di man naisulat dito, dumating pa rin ang panahon na namatay pa rin physically si Tabita at Dorcas. No? Hindi siya nabuhay na hindi na namatay. No? Nabuhay siyang muli, pero dumating ang takdang panahon na muli siyang namatay. At ang naging epekto noon, nabalita yon at ginamit ng Panginoon ang himalang yon para marami ang sumampalataya sa Panginoon. Dito na tayo sa verse 43. Nakita ni Pedro yung oportunidad na maipahayag ang mabuting balita, ang ebanghelyo, at makasumpong ang maraming tao, hindi man ang lahat, ang maraming tao sa lugar ng Joppa ng kaligtasan. Kita niya yung opportunity. Hindi ko ito nabanggit dahil nagmamadali na rin ako, no? Sabi diyan, many days, sa isang translation, long time. Nakita niya na hanggat may pagkakataon, may oportunidad na maipahayag ang ebanghelyo at makasumpong ng kaligtasan ng mga tao, sasamantalahin niya at sinamantala niya ang pagkakataon. Hindi ko na i-share ito pero ngayon ko lang i-share yung lesson na ito. Let us make use of the works of God in our lives as an opportunity to serve God and share the gospel. I just want to commend Brother Bruce. I saw you, sino nagpipicture nun? He used the opportunity in sharing the gospel during Holy Week. Naintindihan kaya ako ni brothers, narinig ba ako? Sabi niya, nag-evangelize siya. Nakakatuwa.
Siguro naisip niya, maraming tao ang nasa bahay. No? Actually, dun sa dati naming church, no? Madalas sa mga ganitong pagkakataon, sinasamantala yung pagkakataon. Hindi ko alam kung may mga area group, mga small group, mga elders natin na nagplano sa group nila na, oy, wala muna tayong Bible study. Magkaroon tayo ng evangelism. Naintindihan nyo ba yung lesson? Pag may pagkakataon, samantalahin. No? Di ba mapagsamantala kayo? Oh. So maging mapagsamantala tayo sa magandang bagay. Amen? Oh. Huwag kayong mag-deny. Nature ng tao yan, mapagsamantala. Kaya nga sinabi ng kanta, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Oh. Nature ng tao yan, mapagsamantala sa oportunidad. We always look for opportunity. At lalo tayong maging mapagsamantala sa oportunidad na ibinibigay sa atin ng Panginoon para ibahagi ang ibang helyo. Amen? Pag may natidiscern kayo, namamasyal kayo, tapos nakipagkwentuhan kayo, tapos nadidiscern yung na willing-willing sa inyo yung kakwentuhan nyo, why not use the opportunity to share the gospel? Amen? Hindi man lang siguro sa pag-share ng gospel, may opportunity, no? Sinamantala nilang grupo nila, Brother Paulo, ang walang pasok ang kanyang grupo para maglinis. No? Napansin nyo ba? Ganda sa labas. Kasi nung Friday, sabi ni Nadet, parang gubat tong harap natin. O, kailangang matrim yung mga halaman. Napansin nyo? Hindi nyo pinansin. Ganda, diba? Ganda ng ano. Sinong nag-design nun? Si Jane? Si Jane ba nag-trim nun? Ha? Kasi meron kaming meron din ba kayo nun? Bumili ka na? O, kasi nanghiram ka lang dati sa amin eh. Natandaan ko pa yung Brad, ngayon lang pumasok yun eh, no? Buti na lang bumili ka na. Kasi mapurol na yun sa amin eh. Nakakatuwa, di ba? Nakita niyo yung idea? Pag may pagkakataong maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Kaysa sasabihin mo pag matanda ka na, ano ko pa ako, gusto ko pang maglingkod sa Diyos. Sabi nung isang inalagaan ko na ospital sa PGH, no, Pastor, mapupunta pa ba ako sa langit? Sabi niya, oo naman, kung nanampalataya kayo ng totoo. Kasi nung nakilala ko ang Panginoon, matanda na ako, hindi na ako nakapaglingkod. Maya't maya, yung nanay ni Nadet, mayroong nararamdamang sakit. Gustong-gustong laging pumunta sa simbahan, manalangin, araw-araw sa warrior. Pero ngayon, dahil sa kanyang kahinaan, 87, ang daming nararamdaman, konting galaw, aray, dalhin niyo ako sa clinic. Parang ganun lagi. No? Resetahan ako ng gamot. Pero sabi nga nung doktor, normal po yan. Matanda na kasi kayo. Di ba? Kailan pa? Sabi ng kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Pero kailan pa? Hanggat may pagkakataon na maglingkod sa Diyos, maglingkod. Look for opportunity. Maraming oportunidad na binubuksan ng Diyos para sa isang anak niya na nais maglingkod para sa Kanya. Amen? Oo. Gustong-gusto ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Amen? Parang hindi eh. Parang baka Diyos lang may gusto. Lord, ikaw lang may gusto ko, ayaw ko. Gustong-gusto ng Diyos na bigyan tayo ng mga pagkakataon na maglingkod sa Kanya. At may oportunidad na maglingkod sa Panginoon. At ang higit sa lahat, magbahagi ng ibang helyo. Yan yung nakaraan. So, hindi pa simula yung 30 minutes ko. Ito pa lang yung 30 minutes ko. Ito na yun talaga. Yan yung hindi ko nabanggit na, Pastor, dinadaya mo kami. Ito na tayo. Doon na tayo. Verse 43. Ang gusto kong bigyan ng diin dyan, yung pag-stay pananatili siya ng mahabang panahon
yung lugar kung saan siya nanatili. Saan siya nanatili? Sa Jopa. O nasa Jopa nga siya eh. Pumunta siya. Saan siya nanatili? Sa bahay ni Simon. Anong trabaho ni Simon? Tanner. Ano sa Tagalog nung binasa nyo? Tagabilad ng balat ng hayop. Oh. Siguro ginagawa nilang wool. So Peter took up lodgings with one Simon, a farmer. Si Simon ba ay Hudyo? Sinabi diyan sa palagay nyo? Sinabi ba? Oo. Yes, siya po ay isang Hudyo. Siya ba ay isang mananampalataya? Ano sa palagay nyo? Malamang. Most probably, yes. And probably, a new one. Marahil, isa siya doon sa mga nabahagian. Sa palagay ko lang, naglilikot lang yung isip ko at nakita ni Pedro na manatili sa lugar ng taong ito para maturuan niya pa siya ng salita ng Diyos at lumalim sa pananampalataya. Oh. Ano, i-share ko na nga doon sa systematic theology na yung isang gwardiya na pastor na nung sa church doon sa Kikileni, sabi niya, naunawaan ko lang yung kaligtasan. At totoong tinanggap ang Panginoon nung inaraw-araw ako ni Pastor Nobem habang nagjo-duty ako doon sa school na may church. Doon sa pinanggalingan naming church gabi-gabi. Wala siyang panahon makatanggi kasi oras ng trabaho niya. Nakaupo siya, nagbabantay sa gate. Habang nagbabantay siya sa gate, nagba-Bible study kami. At marahil ganun din ang nangyari. Marahil ganun din ang nangyari kung bakit itong si Pedro nanatili sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop. Pag-aralan natin yung kanyang trabaho, tagabilad ng balat ng hayop. Tanungin mga katabi mo, anong trabaho mo? Tanong mo. May sumagot bang macho dancer siya? Wala na. GRO ko. Sumagot? Tinanong? Sumagot? Kasi yun ang focus ng ating pag-aaral, yung trabaho ni Simon. Di ko alam kung nandirito, no? Tingnan natin. Baka nandirito na isulat ko. Ayan. Jews considered the business of tanning skins unclean. Maruming trabaho. O, sabi masamang trabaho. Paano naging masama? Mamaya makikita natin. Yun yung sagot sa mamaya pa. Ito pa, pinaliwanag pa ng google.com. Yung first century Jewish law, sabi ko nga doon sa yung law ni Moses, ininterpret pa nila yon at gumawa ng maraming law. Ganun naman yung law, di ba? Ang pinaka-framework ng ating batas ay yung Philippine Constitution. And from the Philippine Constitution, gagawa pa sila ng mga maraming batas, detalyadong batas, na nakaugat sa Philippine Constitution. Yan. Frustrated lawyer yata ako no? Hindi engineer Parang mas nahilig ako sa law nung nagpastor ako kaysa sa engineering, mga concerns, issues, or ideas. Ganon yung law na binigay sa kanila, ito yung law na binigay sa kanila. Ito. Yan. Merong sa Leviticus, sa Mosaic Law, merong binigay tungkol sa paghawak ng mga namatay na hayop. No? If one of the animals that you are allowed to eat dies naturally, anyone who touches its dead body, sa isang translation, parang nakita ko, namatay ba, kinatay o may sakit, parang gano'n. Basta ang sabi, dies naturally, anyone who touches its dead body will be unclean until evening. Dumi siya, ayon sa kautusan. No? Anyone who eats from the dead body must wash. Yung kumain doon sa dead body must wash. Siguro kinatay. Until must wash their clothes and will be unclean until evening.
Anyone who carries such a dead body must wash their clothes and will be unclean until evening. So, may tatlo yan eh. Tatlong division yung law na binigay ng Diyos kay Moses. Yung moral law, yung Ten Commandments, yung ceremonial law, at saka yung civil law, yung tungkol sa mga judgment. No? So ito, pasok ito sa tinatawag na ceremonial law. At from this law, gumawa pa sila ng batas, yung first century Jewish law, na yung mga nagbibilad ng balat ng hayop. Siyempre, saan ba galing yung balat ng hayop? Eh di sa hayop. Sa pinatay na hayop. Unless malupit ka, balatan mo ng buhay. Pero eventually, mamamatay din naman yun. Pinapatay, tapos binabalatan. Yung Jewish law nila, parang mali yata yung tanners were considered unclean, unclean. Parang mali yung may nawala, Tanners were considered unclean, marumi, ayon sa kanilang ceremonial law, because they handled dead animal hides, balat, yung skin, daily. Kaya araw-araw sila, ayon sa first century Jewish law, na marumi. Hanggang kailan sila marumi? Hanggang gabi. Paano kaya yon? Kung may asawa siya, hanggang saan kaya yung gabi nun? Isip ko lang. Baka hindi siya tabihan ng asawa niya kasi marumi siya sa kautusan. Kasi parang ang idea, pag maruming tao, hindi ka rin dapat makisalamuha. Madadamay ka sa kanyang karumihan ayon sa kanilang ceremonial law. Bakit ko nasabi yun? Pinapalay ko lang yung kaisipan ko. Kasi sabi dito ng google.com, tanners were often relegated to living. Ano ba ibig sabihin ng relegated? No? Sila ay tinatapon. Kagaya ni Jephthah, tinatapon. They're often relegated to living outside city limits. Like Simon, who lived by the seaside. Sabi sa Acts chapter 10, mababasa natin yan. O sinong kapitbahay ni Simon kung taga-seaside siya? Mga isda. Wala na siya masyadong kapitbahay kasi nasa tabing dagat na siya. Kasi nga, tingin sa kanila sa ceremonial law ng Jewish law, first century, marumi. At yun nga, sabi ko, hindi sila basta-basta pwedeng pakisalamuhaan ng kapwa nila Hudyo dahil kung pakakasalamuha sa kanila, sila rin ay magiging marumi. No? Ang naalala ko nga sa mga babae, pag may menstruation ng babae sa Jewish law, bawal hawakan ng asawang lalaki. Marumi siya. Hanggang sa matapos at maglinis siya ayon sa kanilang kautusan. Buti na lang. Hindi na uso yun. At buti na lang, menopause na yung misis ko. Hindi na siya magiging marumi. Tatawa-tawa kayo, dadating din kayo dyan. Alam niyo siya lang. Panapanahon lang yan, sa takdang panahon. Pero buti na lang, Kasi kung ganon, may mga araw na hindi ako pwedeng tumabis ng higaan sa misis ko. At kung isa lang ang kwarto naming air condition, alangan naman siya palabasin ko. Ako sa loob. So magtitiis ako sa labas ng kwartong hindi air condition, lalo na pag summer. Mabuti na lang, Actually, yan yung pinag-aralan namin sa discipleship, yung end of the law. Mas bibigyan natin ng diin yan sa susunod nating pag-aaral sa kasunod nito. Yung pagtatapos ng ceremonial law. Buti na lang tinapos na yan. So, pinapatapon sila, doon kayo tumira, doon sa wala kayong masyadong makakasalamuhang tao. Dahil kayo ay marumi at ang taong makikisalamuha sa inyo, ay maituturing din na marumi.
Tama ba yan? Minsan makikipagkamay sa kamay. Ay, hindi, wag. Marumi yung kamay ko. Tama? Naranasan nyo na ba yon? May gusto makipagkamay. Ako, madalas. Kamay. Ay, wag po, marumi. Okay na po yun. Hindi natin gustong tumabi, makisalamuha sa marumi. At marahil, sabi ng The MacArthur Bible Commentary, yung sinagoga doon sa lugar sa Joppa ay pinalayas. Siyan. Hindi siya pinapapasok sa sinagoga. Kasi araw-araw siyang nagbibilad, araw-araw siyang marumi. Siyan. Siya ay pinalayas, hindi na pinapapasok sa kanilang sinagoga, bagamat siya ay isang Hudyo. Kung kayo si Simon, anong mararamdaman nyo? Kung sasabihin dito ng isang member, huwag ka nang magsimba rito sa ECF kasi nakakasira ka. Kung ikaw, sasabihan ka nun, huwag ka nang papasok sa ECF kasi nakakasira ka ng church. Anong gagawin mo? Siguro magtatanong ka, paano ako naging nakakasira? Siguro ganun, di ba? Pero dito, nakakatuwa sa church, wala naman tayong pinagbabawalang magsimba. Maging ang mga members na under discipline, they are still welcome. Kahit sila ay naka-disiplina. Lahat sa church natin ay welcome. Kaya kung ikaw si Simon, ano mararamdaman mo? Ayaw kang papasukin sa bahay, sambahan ninyo, kung saang reliyon ka kabilang. Buti nga ngayon sa evangelical, ayaw nyo akong papasukin, doon na lang ako sa iba. Punta na lang ako sa iba, gano'n lang. Buti na lang, hindi ka iglesia ni Cristo. Kasi sa iglesia ni Cristo, pag wala kang papel, ano yung tawag mo, Brother Paulo? Tareta. Hindi ka pwedeng pumasok. Doon ka lang, pwede umattend sa mga Bible study, sa mga paghayo, sa pangangaral nila. Pero ang pwede lang pumasok doon, yung mga miyembro nila. O kaya, inaakay ka na sa proseso ka ng pag-aakay. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Meron na ba kayo nabalitaan dito sa church natin na pinigilang mag-attend? Meron na kayo nabalitaan? Alam niyo ba na nangyari sa akin yun? Ayaw akong papasukin sa loob ng simbahan, akong pastor. Totoo nangyari yun. Pinalayas ako. Totoo yun. Ako mismo yung pastor, ayaw akong papasukin ng mga miyembro. Ganon kabagsik, kalupit yung mga member dun sa dating church na pinagpastoran ko. Ang tanong ni Micah, 1-year-old si Micah. Di wala kami matin, di kayo matin. Saan tayo nag-prayer meeting? Pumunta kami sa wildlife yata, sa circle. Doon kami nag-prayer meeting mag-iina, magpamilya. No? Kasi ayaw na kami papasukin doon sa chapel. No? Ayaw na nila sa akin. Siguro hindi na sila nagagapuhan. Naintindihan nyo ba? Gusto kong bigyan din kasi sa inyo yung katotohanan na si Simon ay paraya. Pinalayas. Ayaw papasukin. Ayaw maging kabilang sa grupo. At least ako, naintindihan ko si Simon. Kasi once, naranasan ko yun sa buhay ko. Yung pinalayas ka, ayaw kang papasukin. Totoo yun. Nakatayo ako sa church, nagpipreach, bumaba ka dyan! Sabi sa akin nung nagsisigawan. Sabi ko, ano ba ito? Inalihan naman sa mga espiritu. Sa pangalan ni Jesus, tumahimik kayo. Nag-ingay pa rin sila. Naku, wala effect. Buti pa yung Diablo, pag sinaway mo ng pangalan ng Panginoong Jesus, yung mga Kristiyano matigas ang ulo, kahit anong, wala, no? Walang effect sa kanila yung pangalan. Kala nyo nagbibiro ko, totoo yun. Tagsisigawan pa rin sila. So, wala akong magawa. Ako lumayas. Nalayas ako. Nung malit si Michael, sabi niya, bakit nandito tayo? Tayo na lang. Anong sagot mo na, Det? Ayaw na nila sa atin.
Yan, wala sa manuscript ko yan, ngayon ko lang naaalala. Gusto ko lang bigyan din sa inyo kung ano ang kalagayan ni Simon Paraya. A pariah is a person who is despised. Ano ba Tagalog ng despise? Hinahamak o kinasusok naman, rejected. Inaayawan or siya, yan, itinakwil by society or a social group. An outcast, pinalayas. Kaya sa tabing dagat siya nakatira. It describes someone widely avoided, no? Iniiwasan ng marami or not accepted due to negative perception dahil sa negatibong pag-unawa sa taong yon, pag-iisip, kaisipan sa taong yon, kawala ng respeto or dahil sa isa tingin nila, merong ginawang kahiya-hiya yung taong yon. Kaya siya ay pinalayas o iniiwasan o tinakwil. Often used in a context of being a social pariah. Sa grupo. Hindi ka kabilang sa grupo. Hindi ka pwede, umalis ka, hindi ka makakasama sa grupo. Ngayon ko lang parang nakita, no? Somehow, naging naranasan ko yung naranasan ni Simon Paraya. Pero ang nakakatuwa rito, sa kabila ng kanyang kalagayan, pinili pa rin ni Pedro na manatili sa kanyang tahanan. Ano kaya ang nais ipakita, ipaunawa ni Pedro at ipaunawa sa bawat isa sa atin sa umagang ito? Sa ginawa ni Apostol Pedro na pananatili sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop at inituring na marumi ang kanyang hanapbuhay. It is significant that Peter, good Jew, masunurin siya sa kanilang reliyong Judaismo, stay with a man engaged in such a business, yung tanim. Ito ay lubang makahulugan. So Peter, a strictly observant Jew, bagamat Kristiyano na si Pedro, siya pa rin ay masunurin sa kanilang kautusan na natili, tumira doon sa tagabilad ng balat ng hayop. Ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa kaisipan ni Pedro. Yung dating kaisipan niya bilang Hudyo, hindi ka dapat makisalamuha sa taong yan, marumihan, ayon sa ceremonial law. Pero sa ginawa niyang yon, pinakita niya, pinahayag niya yung malaking pagbabago sa kanyang kaisipan. It shows he is starting to prioritize the gospel and human relationships over legalistic interpretation of ritual purity. Mas ang pinahalagahan niya na ay ang pakikitkapwa tao, maayos na pakikitungo sa kapwa kaysa yung istrikto at mahigpit na pagkunawa at pag-a-apply nung kanilang kautusan na Hudyo. Kaysa doon sa tinatawag na pagiging malinis, panlabas na kalinisan ayon sa kautusan. Ikaw, ano bang pinapahalagahan mo sa iyong pakikisalamuha sa tao? Yung makipagkapwa-tao o yung ayoko dyan, marumihan? Yun yung pinakita ni Pedro dito, no? Mas mahalaga ang relasyon sa kapwa kaysa yung at pagkakaroon ng pagkakataong may bahagi ang banal na mabuting balita kaysa doon sa mahigpit, literal na pag-unawa at pagsunod doon sa tinatawag na pagiging malinis ayon sa panlabas na kaanyuan. Although Peter might seem so have been buried in obscurity, no? Bagamat para bang sa kapwa Hudyo ni Pedro, mahirap intindihin. Ano 'yan? 'Di ba ang Panginoong Hesus nga nandirito, sabi niya, ano ba 'yan? Bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan, sa mga taga-singil ng buwis, sa mga
adulterer, sa mga prostitute. Nagtaka. Ano ba yan? Galing ba yan sa Diyos? Bakit niya sinusuwa yung Sabbath day? Nagpapagaling siya. Mas pinahalaga nila yung tinatawag na ritual purity. Dapat hindi ka magtatrabaho eh. Pag Sabado, Sabat yun eh. Bakit siya nagpapagaling? Ganon din ang ginawa sa Panginoong Hesus at marahil, ganon din ang kaisipan ng maraming Hudyo. Bakit? Nahirapan silang unawain. Kasi ang focus nila ay yung ritual purity. Marahil nandoon siya sa isang sitwasyon na mahirap maintindihan ng kanyang kapwa, no? Yung pagtira sa bahay ni Simon na isang tagabilad ng hayop at tinuturing na may maruming hanap buhay. Pero mula dito sa lugar, sa bahay ni Simon, ay dadalhin siya ng Panginoong Hesus, ng Panginoong ng Diyos, para magsagawa ng mas mahalagang bagay. At matututunan niya na ang Diyos ay nagpapakita ng hindi pagtatangi. Habang nasa isang sitwasyon siya na para bang questionable para sa kanyang mga kapwa Hudyo, sa lugar na ito, sisimulan ng Diyos o dadalhin siya ng Diyos sa isang mas mahalagang gawain. Yun yung sa chapter 10. Sabi nga nung binasa ko, hindi ko alam kung meron dyan, Lesson na siya. This action is a direct precursor, no? Pagpapauna o pasimula, no? Itong pangyayaring itong verse 43, napakahalaga nito. Sabi nga ni Pastor Enrico nakaraan, anong significance ng verse 43? Yung significance ng verse 43, bibigyang, kumbaga, introduction ito sa mas matindi pang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro nang siya ay pupunta sa bahay ni Cornelius na isang hintil. Dahil kung ayaw ng mga Hudyo kay Simon na isang tagabilad dahil ng hayop, ng balat ng hayop dahil marumi sa kutsan, mas ayaw ng mga Hudyong makisalamuha sa mga hintil. Kung ito ngang sitwasyon niya, mas madali. Yung pakikisalamuha kay Simon, mas madali ito kaysa sa pakikisalamuha kay Cornelius. Kung ito hindi niya magagawa, paano niya magagawa yung mas mahirap na sitwasyon? So itong pangyayaring ito, itong verse 43 ito, nagbibigay daan, pagpapauna at paghahanda kay Pedro sa isang mas mahalaga niya pang gagawin. Tama? Naintindihan niyo ba yung gitna, no? Kung yung isang bagay na pinagagawa sa yung madali, hindi mo magawa, paano pa gagawin ang mas mahirap na bagay? Naintindihan niyo yung point? Hindi ka nga marunong mag-share ng gospel. Tapos gusto mo pa mag-Bible study. Hindi ka nga marunong mag-Bible study, gusto mo pa maging pastor. Parang ganun no? Bakit gusto mo maging pastor? Hindi ka nga marunong mag-share ng gospel. Naintindihan nyo ba? Bago ako naging pastor, ang una kong natutunan ay mag-evangelize. As I evangelize, yung mga tao, maraming tao, bakit ganun? Bakit nandoon sa puso ko ang gustong-gusto ko laging mag-evangelize? At nung nakakausap ko, yung mga nag-evangelize ako, Lord, naniwala sa akin, tinanggap ang Panginoon. Mukha naman akong hindi ka pa panipaniwala, mukha nga akong mandurugas Pero tumanggap siya, naniwala. At doon na nagkaroon ng malaking tanong sa akin, Lord, tinatawag mo ba akong maging pastor? Naintindihan niyo ba yung point ko? Si Pedro dinala sa isang sitwasyon na mahirap dahil inihanda siya ng Diyos sa isang mas mahirap pa na sitwasyon. Dahil sa chapter 10,
Dadalhin siya ng Diyos sa isang mas mahirap na sitwasyon. At last verse ito ng chapter 9. Ang sunod na ay chapter 10 verse 1. Anong gusto mo? Music. Sabi namin kay music nung bata pa. Gusto ko maging engineer kagaya ni Kuya. Gusto mo engineer? Bakit kaya gusto nito maging engineer? Masipag ka ba? Magaling ka ba sa math? Pinasok namin sa grade 12, grade 11, grade 12. STEM ang strand niya, STEM. STEM, tama, STEM, no? Tapos lumabas yung grade niya sa math, puro 7, line of 7. Anak, engineering ba talaga ang gusto mo? Nagtapat nung bandang huli, sabi niya, gusto ko lang naman mag-computer games, hindi pala computer engineer. Hilig lang pala maglaro ng computer. Ang dami, para kasi, nakakita pa kasi ko sa inyo ng question mark para maintindihan. Naintindihan niyo ba? Merong ipagagawa ang Diyos na mas mahirap kay Pedro sa chapter 10, kaya ipinagawa niya muna sa kanya itong bagay na ito na mas madali kaysa doon sa mas mahirap na ipapagawa niya sa susunod. Sa pakikipagtagpo niya kay Cornelius. Meron siyang napakahalagang paglilingkod na gagawin at matututunan niyang lubos kung naatim niyang makisalamuha kay Simon na taga-Bilad at ng balat ng hayop na napatay. No? At ituturing marumi. Magagawa niya ring makisalamuha sa isang hintil na inaayawan, nilalayuan ng mga Hudyo. Yun yung significance nun. Makikita niya kung ang tao ay nagtatangi, ang Diyos kailanman hindi nagtatangi. Amen? Ito na yung application natin. Mukhang matutupad ko na May 4 na lessons na akong natutunan sa Google. Una, overcoming prejudice. Napagtagumpayan ni Pedro yung prejudice. Ano yung prejudice? Mamaya makikita natin yan. Peter stay with Simon highlights, binibigyan din ito, the need for Christians to overcome cultural, social, or religious prejudice. Sino yung mga taong gusto mong makasama, laging makasama? At ang tanong, sino rin yung mga taong maayaw mong makasama? Anong probinsya nyo, Brad? Oo. Laguna, hindi naman Batangas. Oo. Allergic ako sa mga Batanggenyo dati. Inampas ako ng tako nung kaklase kong Batanggenyo habang nagbibilyar kami. Allergic din ako sa mga Kabitenyo. Allergic din ako sa mga Ilocano. Gusto ko mga Bisaya. Bisaya ako Aray. Meron pa ba kayong ganong kaisipan? Minsan may ganon tayong kaisipan, di ba? May namimili tayo. Ang totoo, nung bata ako, allergic ako sa mga mayayaman. Ang tingin ko sa mga mayayaman, mata, pobre. Sabi ko nga sa inyo, brief ko, galing sa mayaman, pinaglumaan ng anak ng mayaman. Halos buong damit ko, suot ko, pinaglumaan ng, kaya parang inis ako, pinaglumaan ng binibigay nyo, hindi nyo ako mabigyan ng bago. Tapos, nakwento ko na, pinalayas ako sa church. Alam nyo, dinala ako ang pinagpapastoran ko noon, mga mahihirap. Yung nangungutang pa sa akin para may pansaing lang. Pastor, wala kaming pansaing. Pwede bang mapautang? Hindi ko nasagot. Wala rin ako masaing. Baka sabihin sa akin, akala ko ba, hindi natutulog ang Diyos? Hindi ako makasagot ng ganun. Kristiyano tayo, tapos wala tayo para sa makain. Di gagawa ako ng paraan. Uutang ako dun sa church, no? Hirap, hindi totoo yun. Alam ni Nadit yun. Pupunta sa bahay namin, kakatok. Mangungutang, walang pambili ng
pagkain. Hindi niya alam, kami rin, nagpipray na magkaroon ng pambili ng pagkain. Hindi ko lang masabi sa kanya, ano ba to, pastor? Parang dito to yung salitang pinapangaral mo. Ba't tayo? Walang masaing, pare-pares. Kasi nga, nung bago akong pastor, sabi ko, gusto kong magpastor sa mga kapwa ko mahirap. Dahil ang tingin ko sa mayayaman, mata pobre. Pinalayas ako ng mahirap. Ayun ang nakakatuwa. Dinala ko ng Diyos sa isang church na puro mayayaman. Literal na mga milyonaryo. Doon na sa dating church, pagka Pasko, nagantay sila, bibigyan kaya ako ng regalo ni pastor. Doon sa nilipat sa akin pastor, pag Pasko, dami naming dalang mga regalo. No? So nawala yung sabi ko, akala ko mga pastor, ang mga mayayaman, mata pobre, hindi pala. Kapag ang isang mayaman, naging Kristiyano, mapagbigay. Amen? Tanong mo katabi mo, mayaman ka ba? Kaya nawala yung prejudice ko, nawala. Nawala yung maring kausipan ko. Sana wag gayon. Mawala ito. No? Ma-overcome natin ito. Pag-aralan natin, nakita ko rin, prejudice. Yung prejudice is an unjustified, hindi makatarwiran, often negatibo, internal attitude. Yan yung nasa puso mo, damdamin mo, kaisipan mo, nasa loob yan. Yun namang discrimination, yung manifestation, yung action. No? Anong kaibahan ng prejudice sa discrimination? So, saan nagsisimula? Anong una? Prejudice. Dahil may prejudice ako sa'yo, i-discriminate kita. Yung discrimination, external behavior or action directed toward the group. Di-discriminate, ayaw ko sa'yo, hindi ka sasama. Yan, i-discriminate. Hindi ka ibibilang. Sana mapagtagumpayan. Ngayong Kristiyano na tayo, pinakita sa atin ni Pedro na dapat wala na sa atin ang prejudice. Wala na sa atin ang discrimination. Wala na sa atin ang partiality. Wala nang pagtatangi. Amen? Sa pag-abot ng mga tao, wala na doon. Ito. Bisaya to. Sisharan ko to, Bisaya to. Taga saan ka? Taga Tondo. Sisharan ko, taga Tondo to. Wala nang ganun. Kahit sino, kahit saan, kahit sino, kahit taga saan, dapat abutin ng mabuting balita. Kahit sino, kahit taga saan, dapat tulungan kung nangangailangan. Amen? Kung mayroong kanta si Sharon Cuneta at saka si Ray Valera na maging sino ka man, para sa isang taong minamahal, dapat yun tayo. Ganun tayo bilang Kristiyano. Maging sino ka man. Sa harap ng lipunan, ikaw ay mamahalin ko sa pangalan ng Panginoong Diyos. Anong pangalawa? Rethinking clean and unclean. God often draws that everyday and unclean into holiness. The text challenges believers to look at people in vocation previously thought as lowly, unclean, or irrelevant, seeing them as people to be loved and engaged. Mababa, marumi, sa tingin natin, dapat natin sila, yung kanilang hanap buhay, dapat natin silang makita bilang tao na dapat mahalin at dapat pakitunguhan ng mabuti. Sino rito pang nakikinig sa DCAS? DCAS. From time to time, yung pagkatapos ng isang programa, sisingit si Kuya Lucho. Kailan si Kuya Lucho? Yung president ngayon, CEO ng BBC DCAS. Nag-i-interview siya. Kamakailan, ang in-interview niya ay si Maggie, station manager ng kung ako nagkakamali, DCFE, yung istasyon sa Davao. At anong shinare ni Maggie, Sister Maggie? Kanino sila nagmi-minister ngayon kung nakikinig kayo? Sa mga prostitute. Nakita nila ang prostitute marumi, di ba? Prostitute eh. Nakita nila marumi. Ang tingin sa lipunan ng mga tao sa lipunan. Pero nakita nila ng mga Kristiyano doon sa Davao na itong mga taong to ay nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan na lumaya sa kapangyarihan ng kasalanan. At nangangailangan ng
kaligtasan. Ang sabi niya, itong mga prostitute nung maipadama nung mga Christian sa DCFD sa istasyon nila, na sila ay mahal kahit sa kabila ng kanilang background. Pag pumupunta sila sa station, nagba-Bible study, ang pakiramdam nila, tao sila. Dahil sa labas, ang tingin sa kanila ay hindi tao. Gamit, ginagamit. Bagay, kami rin naman ni Nadet, bagay din kami. Hindi kami tao, bagay kami. Nantok na kasi kayo eh. Kasi pag nagpapatot, pag seryoso, nantok kayo eh. Huwag natin kalilimutan, ang isa sa ninuno ng Panginoong Hesus ay isang prostitute, si Rahab. Napaka-significant, no? There were 4 women listed in the genealogy of Jesus Christ. At isa doon si Rahab, isang prostitute. Pero kinabagan ng Diyos at nakasumpong ng kaligtasan. Dapat magkaroon tayo, isipin natin, sino ba yung marumi, mababa sa mata ng lipunan? Huwag natin kalimutan, sila ay rin ang mga tao na kailangang mahalin at pakitunguhan. Chinek ako ni Nadet kasi nagbisita kami sa kanila, saktong-taktong pagbaba namin sa sasakyan, pagpark namin, pagbukas ko, yung kumpare ko, best friend ko, na-pusher ng droga. Pre, sumakay pa sa loob, sabi ko, baka barilin to, madamay ako. Ano? Daming kaaway eh. Tapos sabi niya sa akin, kala ko ba gusto mong mag-minister? Ito gusto ko naman. Inassist ko nga siya, kinontak niya yung anak niya. Ang problema, nung nakausap niya yung anak niya, inaaway niya. No? Pero pinaalala sa akin na, teka, dapat mo pa rin siyang i-minister. No? Hanggat buhay siya, may pag-asa. No? Pero paritingin ko sa gilid ko. May kaaway. Barilin ako eh. No? May barilin. Dahil kaaway yun eh. Ilang beses na napalabas-pasok sa kulungan, tapos ilang beses na rin nasaksak. Ano? Eh, pero kumpare kong buo yun. Eh. Paano ba ito? Paano ko bababalansehin yung pagtingin ng mabuti sa kanya at pag-iingat na rin? Sabi ko, Lord, bahala ka na. Biglang pumasok sa sasakyan. Ito hindi ko naman pinasasakay. Sabi niya, pre, doon ka mag-park. Kasi pinaalis ako doon sa harap ng bahay na pinaparkan ko. Doon ka mag-park, samahan kita, biglang pumasok. Sumasok to, baka biglang barilin sa sasakyan. Niremind ko lang ng sarili ko, tao pa rin siya na kailangang mahalin at pakitunguhan. Paano tayo makitungo sa mga tao? Tingin natin mababa. Mag-isip-isip tayo, magkaroon tayo ng pag-iisip na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen? That's the very message nitong Holy Week. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pag-pray lang natin, ingatan tayo ng Panginoon. Natutuwa ako. Pangatlong application, valuing marginalized workers. The text, subtly, no? Para bang, pag sinabing sadly, parang di pansin o banayad na binibigyang diin. Highlights the importance of the worker like the tanner who serves in a necessary but often ignored role, affirming that all, regardless of status, are created in God's image. Anong tinanong ko sa kanyo kanina? Anong trabaho mo? Minsan ang pagtingin ng tao sa isang tao, sa kanyang kapwa, kung ano ang kanyang trabaho. Dapat ang pagtingin natin sa ating kapwa ay isang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at mahalaga. Hindi sabi nga, mga lalaki, anong ayaw na tanongin ng magkano ang sahod mo? Oo. Kamakailan, sinaway ako ni Didet. Huwag mong yayabangan yung mga anak mo. Napipressure sila eh. Niyayabangan mo kasi, sasabihin mo lagi, mas malaki ang sahod mo ko sa inyo eh. Salamat na din, ha?
Low. Yung lisensya mo sa PRC, parehas PRC, may nakalagay engineer. Sa akin, sir lang eh. Pero malaki sahod ko sa'yo. May kasunod ng gano'n. Ano? Kasi music, sana mag-apply ka na sa public para lumaki sahod mo. Minsan kasi ang tingin natin sa tao, mababa base sa pamantayan ng mundo. Hindi dito lahat sa atin professional. May natapos na pag-aaral, may trabaho. Pero bawat isa ay nilikha sa wangis ng Diyos. Minsan pinagbintangan ako, si pastor, pagka pinakikitunguhan lang nito sa church yung mga mayayaman. Yaman. Yung gusto niya lang maging leader sa church, yung mga mayayaman. Parang di ata totoo. Oh, mayaman ka na ba, Brother Well? Yayaman pa lang, di ba? Oh, payaman pa lang. Oh. Oh. Ako, sa harap ng Diyos, hindi ko po tinitingnan ng tao sa kanyang anong trabaho mo, anong natapos mo, magkano ang sweldo mo. Tinitingnan ko po ang isang tao dito sa church kung nagiging kapakipakinabang siya sa kaharian ng Diyos. Nagkakaroon lang ho ng kabuluhan yung mga may pera kapag maglalakwat siya. Siyempre, gusto kong kasama, may pera, para libre ako. Oh. Pero pagdating sa kung mahalaga ba sila at hindi mahalaga yung ibang walang pera, hindi po yun. Alam yun ng Diyos. Hindi ganun ang pagtingin ko sa tao. Pero syempre, magyayayaan. Punta tayo dito. Nag-announce na nga ako sa meeting namin. Sabi ko, magka-Canyon Cove kami. Yung may budget na 5,000 sa isang tao, pwedeng sumama. Yung walang budget na 5,000, sa bahay na lang kayo. Wala akong panlibre sa inyo, di ba? May mga ganong lakaran, may gastos. Siyempre, makakasama mo ba yung walang panggastos, tapos di mo naman lilibre? Hindi. So, doon lang nagkakasama. Pero wala po ako na tinitingnan na paborito kasi meron siyang pera. Hindi po totoo yun. Tamang hinala lang kayo, pero hindi po totoo yun. Minsan pa nga, mas nakakatulong. Makailan. Natuwa nga ako. Ngayon ko lang ibibida, si Brother Cholo. Laki na ng kita niya, pero gumawa sa bahay, walang sahod. Halos ang buong araw. Ginawa niya yung electrical. Actually, kahit sa kanya ko pinagawa yun. Una, kung maniningil man siya, sigurado hindi niya ako lulukohin. Pero pangalawa, malamang sabi ko, hindi maniningil to. Malaki sahod sa akin ito. Kasi nadadala ako sa mga kinukuha kong electrician. Hindi maayos, ang mahal pa, maningil. Ano ba, Brad? Nahiya ka lang ba singilin ako? Talagang libre yun. Ginawa niya. Kasi pinabago ko yung linya ng aircon. Sabi sa inyo, ang basihan ko sa pakikitungo sa isang tao kung siya ba ay nagiging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Pagka hindi yun ang medyo iniiwasan ko, yung mga taong baka ilayo ako sa Panginoon o hindi magiging masamang impluwensya o hindi nagiging kapakipakinabang. Kahit may pera ka, pag hindi ko nakikita ang kapakipakinabang ka sa gawain ng Panginoon, doon ko binabase kung paano ko i-value. Kahit mababa ka sa tingin ng lipunan, dito sa pamantayan ng lipunan, pag nakikita ko na ikaw ay kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon, mataas ang aking pagtingin sa iyo. At sana ganun din tayo. Yung tinatawag na mga marginalized sectors, Kaya nga dito, pagdating dito, doon yun ang problema doon sa pinanggalingan kong church. Hanggang sa loob ng simbahan, dala-dala yung titulo. Yung isa, tawag, attorney. Engineer. Pag gano'n, talagang engineer. Kailangan idugsong mo. Pag tinawag mo, hindi pwedeng Brad lang. Brad. Dito sa atin, sinanay natin. Ang tawagan natin dito, Brad. Hindi natin tinatawag yung member natin, CPA, accountant. O yung, nagpauna na nga ako kay Pastor Enrico, di ba? Pastor, pagdating sa church, wag mong expect na tawagin ka naming doktor.
Oo, baka magpagamot kami sa iyo, hindi mo kami maresetahan ng gamot na mapagka. I mean, pagdating sa church, iwanan natin yung mga titulo natin. Pagdating dito, pantay-pantay tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Last, advance siya ng 5 minutes so hindi ako sumobra. Embracing discomfort. God often puts people in uncomfortable places to facilitate, bigyang daan, yung spiritual growth. No? Magkakaroon ng spiritual growth pa sa buhay dito ni Pedro. If you feel uncomfortable with where God has you or with whom you are dealing, He may be transforming your heart and preparing you for a new work, much like He was with Peter. Kung ikaw ngayon ay nasa hindi masyadong magandang kalagayan. Meron ba rito? Papatasin ko pa ba? Wag na. Meron ka, nasa isa ka bang hindi, discomfort, hindi maganda, hindi maluwag, hindi maalwang kalagayan. Ngayon, sa kasalukuyan, nilagay ka roon ng Panginoon. Ito ay pinahihintulot niya para bigyan daan yung paglago sa iyo. Turuan ka na magtiis sa kasalukuyan mong kalagayan. Kung nasaan ka at kung sino ang mga nakakasalamuha mo, marahil binabago ng Diyos ang iyong puso at inihanda ka niya sa bagong gawain. Nag-testimony si brother, naisip ko dito, napagkwentuhan namin si Brother Paulo. Brother Paulo, di ba? Matapos kang nalugi ba o nawalan lang ng negosyo? Nalugi ka ba o nawalan ng negosyo? Pinalayas. Hindi, yung nag-ano ka, di ba? Nagdi-deliver ka sa mga restaurant, ng mga ano. Oo, ang lakas mong kumita, di ba? Negosyante ka dati. Mga restaurant, nagdi-deliver siya ng mga gulay at malaki ang kita. Hindi daan-daan, libo-libo. Kaya nga may kotse ka dati, di ba? Ikaw lang yata may kotse sa amin dati. Oh, wala kami, walang kotse. Tapos biglang nawala, di ba? Ilang taon kang walang trabaho? 8 years. Nung pumunta yan si Brother Paulo dito, kay Miss yan. Kay Mrs. Umasa. Oh, totoo yan. Wala sa trabaho. Buti nga, hindi niya pa nabenta yung kotse, pero eventually, nabenta mo rin dahil wala ng trabaho. Wala eh. 8 years. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ng idea si Paulo na bakit kaya hindi ako mag-aral ng teacher. Kasi nakita niya teacher ako. Hindi ko alam kung naka-impluensya ako sa kanya. No? Pero nag-teacher siya. Kasi wala siyang magawa sa buhay, nag-teacher siya. At habang nag-aaral siya ng pagti-teacher kung ano-anong problema ang kanyang naranasan. Tama ba ako, Brad? Kaya nag-drop siya. Minto. Patapos na. Tama ba ako, Brad? Oo. Mas ayaw niya na. Oo. Tapos may nagpayo sa kanya, bakit hindi mo i-check? Baka napasang-awa ka sa school. Kasi finals eh, hindi siya naka-finals eh. No? Ba't di mo i-check? Tingnan mo kung pinasa ka, baka pinasang-awa ka dahil mabait ka naman nung first prelim tsaka midterm, eh, hindi lang nakapag-final. Sinek niya, pinasa pala siya. Oh. So sa maikling salita, to make the story short, natapos niya yung kanyang pagkuha ng education. At nag-board exam, nakakuha ng mataas na grado. Hirap na hirap mag-apply, paulit-ulit, ang haba ng proseso. Hanggang siya ay nakapasok na. At ngayon, kamakailan, shinare niya sa atin, teacher 3 na siya. No? Nalaki na sa ano, kano sa ng Brad? Nakita niyo ba yung point? Minsan nalalagay ka ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon, sa isang mahirap na lugar, mahirap na taong pakisamahan para baguhin ang iyong puso. Dahil inihahanda ka ng Diyos sa isang mahalaga at mas malaking gawain para sa Kanya. Kaya kung hindi maayos, hindi komportable, tiis ka lang. Manatili kang maayos,
sa pamumuhay, patuloy na manalangin sa Panginoon dahil merong magandang bukas na inihanda ang Diyos para sa iyo. Ang gusto niya lang makita, tapat ka ngayon sa sitwasyon mo, kung ano man yung ginagawa mo, ayon sa prinsipyo ng Biblia, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Amen? Niling ko po ang lahat na tumayo para awitin natin ito. Habang inaawit po natin ito, yung kantat para sa Lord's Supper, paalala sa atin na sa ating pakikibahagi sa Lord's Supper ay ihanda natin ang ating sarili, magpasiyasat tayo, maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos, karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng buong pagpapakumbabang humingi ng tawad sa anumang karumihan na nasa ating puso. Niling ko po ang dalawa sa ating mga elders na magbahagi ng tinapay at katas ng ubas, at habang tinatanggap na ito, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Ano ang sinasabi sa iyo? Anong conviction na binibigay ng banal na Espiritu sa iyong puso na nais niyang panghawakan mo? Ipamuhay mo. At sa ating pananalangin, magbalik tanaw tayo sa pangyayari. Mahigit 2,000 taon na sa buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay magkatawang tao. Ito ang ating pag-asa na mayroong magandang bukas na naghahantay sa bawat isa sa atin, hindi lang sa mundong ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ang buo niya katawan at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya paghamak ng mundo'y maririnig. Pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat ibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Duguan na't mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya paghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niyang tumigis nang tayo'y luminis, at sa krus ay naganap ang sa kanya'y pasakit. Ang landas
parusa na tinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat ibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Sa ating pakikibahagi sa banal na punan, muli, ating damhin ang labis sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal na naging dahilan upang isugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang nang sa ganon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayong lahat ay mapatawad at malinis sa lahat ng ating kasalanan at karumihan. At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging bahagi ng kanyang pamilya. At ang ating pang pinakahihintay, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa kanyang ipinangako, babalik siya, tiyak siyang babalik upang isama tayo sa kanyang kaharian at makapiling siya magpasawalang hanggan. Totoo at tapat ang salita ng Diyos. Salita na dapat nating panghawakan, panatilihin, angkinin, ipamuhay sa bawat araw ng ating buhay. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga unang taga-Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapirasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog